Sa unang pagbasa, si Reyna Esther, buot manalipod sa iyang katawhan nga padung na hotdog patay sa ilang kaaway nga ginganlan og si Aman. Niya moatubang siya sa hari nga si Asuero nga utrosad nga purtisad kabangis nga hari. Una nga di man makaampo si Esther og tao, nag-inusara naman lang siya, dito siya nidangop sa Ginoo. Hay may labaw ang Ginoo o ang tao? Usga. Maayuhan ninyo. Muna nga sa atong tubag sa Salmo, niingon din, Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Nya gisulti sana ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, pagtuktok mo, kamo ablihan, pangita mo, kamo makakaplag, pangayo mo, o kamo hatagan. Ingon ana ang Ginoo, mga igsoon. Muna, ang pagtulunan nga atong makuha, di kita mosalig og tao. Mosalig ta sa Ginoo. Mo ginay first. Sa inyong tan-aw karon sa ato sa Pilipinas, ang atong gobyerno sa ilang mga desisyon karon kaning naglingkod sa atong pangagamhanan, nagsalig bas Ginoo o sa ilang kaugalingon? Ikusga. Kita dinhing mga ubos nga mga tao, makakita man gid ta. Kung nagsalig pa sila sa Ginoo, ang Ginoo man o dili mag-usab-usab sa iyang desisyon. Unya ang Ginoo sad magsubay gina siya sa kamatuoran. Naasay balaod ang Ginoo kanang gitawag natog divine law. Pero ang divine law kanunay nang nagsubay sa kamatuoran, sa gugma o sa kaluoy. Mo nang naagi na sa divine law kani nga maong mga properties, kamatuoran, gugma o kaluoy. Mao man bitaw nga ang Ginoo bisan pag dagko kay tagsa, basta mobalik lang ta ngadto niya, naagi day nang iyang gugma, pasaylo, kaluoy. Nya iya gyapong ihatag nato ang maayong butang, kay maayo man siya. Pero kanhitas tao, sa tao, tawhanon nga mga gahom, ay pastilan, mag-usab-usab. Sama god aning ato rong presidente, kita nakasaksi man ta. Una, pagkumpanya, ang ilang gipasalig, unity and continuity. Unity and continuity. Puwerte na tong lipaya. Oy, yay, mapadayon gining mga project. Build, build, build. Giingnan pa ta. Build, build, build and more. BBBM. Build, build, build and more. Di ba? Kadungog mo na. Naana sa atong mga ilang mga speeches. Build, build, build and more. Unsay resulta? Nawa ang build, build, build ni President Duterte, giilisan og unprogrammed funding. Unprogrammed funds. Tua dito gibutang ang dagko kayong billions sa unprogrammed. Ang programmed nga mga expenditures giprogram na, gipang-cancel, gipang-close o gitransfer sa unprogrammed. Hay namang build, build, build and more. Ana. So tawhanon manggod, di ta kasustiner. Pares nako dinhi moingon ko ninyo nga kana ganing gihigugma gid ta mo. Pero mga saba magyapon ko sa sakristan, mga saba magyapon ko sa uban. Sa ato padili ko consistent. Gilingay mong tupad. Inawa jud ka mag-usab-usab sa imong desisyon. Inawa jud ka mag-usab-usab. Ay, otrosad mo sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo, bulag ka nato. Bulag o ang kanatong kamatayon, dugay nang nagbuwag,
nagpuyo-puyo na gani. Mga animal kitas tanan. So ayog yung salig anang tao. Diha salig sa Ginoo. Nya kita sang mga tawhanon giagda pud ta nga kung tan-aw nato nahimo na tang yawanon mubalik tas Ginoo. Mubalik ta. Lain pag yung pasalig ganing atong presidente. Himuon niyang 20 pesos ang kilos bugas. Hangtod karon wa lang gyapon na mahitabo. Wa na di ay 20 pesos. Wa lain na sad nga hitabo katong nag-away-away na sila ang unit team nahimo ng anti-team. Anti-team na ang iyang ka-unit team nga ang vice president nga atong gipakpakag maayo kini daog gyud silang duha first time in the Philippines nga nindot kaayo ang tandem nila ni daog gyud nag-away dayon ambot og kinsay una nilang nangaway basta nag-away sila di na sila unit team anti-team na ang continuity discontinuity na sige na to nanay mga file og impeachment kay naman say mga team Marcos, mga team Vice President or Duterte. Nag-file na og impeachment. Unsa may gisulti sa atong presidente? Di ko pabor anang impeachment. Ayaw na ninyo padayona. Ang resulta gi-impeach lag siyam ka oras. Ang giingon nga di ko pabor na impeach. Nadayon ang impeachment. Sunod na sad, gikihan na sad ang amahan ng atong former president na asay mga mga Duterte nikiha ngadto sa international kanang ICC Criminal Court, International Criminal Court. Gisulti na sa atong presidente karon nga dili ta mo cooperate sa International Criminal Court kay naatay criminal law dinhi. Operative ang atong mga korte din sa Pilipinas na kausara gi-arrest ang atong former president gilupad pangadto dayon wa kabot 24 hours. Hain naman ang atong gisulti nga di ta mo cooperate nya karon gi-investigate siya gipasulti ingong yapon siya wa man taning cooperate gitagaan lang tag notice sa tawag kanang Interpol nga grupos mga nasod ba Interpol mao na implementing body nya karon di ay naminaw ko sa mga comments na ay nagdiscuss nga expert kaayo sa international law ang Interpol di ay kay mo kasabot pa unsay relasyon sa Interpol o sa ICC. Ang ICC gidi ay ang International Criminal Court mao gidi ay mag-issue og warrant nya adto na nila iagi sa Interpol. Murag ang Interpol murag siya ba og kanang implementing. So ang dili gyud ka issue ang Interpol di ay og warrant of arrest, ang iyang ma-issue kana rang red notice. Red tag. Red tag. Di ay red notice man ting ito. Ako lang ning gikuan-kuan sa ako lang na subtansad. Ako lang ipaambit ninyo kay pulos man sad taway kalibutan ani. Ako lang iproba na kung anhita sa tao mo salig, wag giklaro. Nya niingon ang atong presidente sa iyang speech ni atong niaging adlaw gahapon ba to the other day nga wa man ta ning support sa ICC ning comply lang ta sa Interpol. By complying sa notice sa Interpol, nag-implementa sa warrant of arrest nga tuagikan sa ICC. So ni cooperate ta in a way og nisulti gyud ang pipila ka mga judges sa ICC gi-interview kagahapon na sa social media na our president is cooperating with them. Nya ang gisulti wa mo cooperate. Wa ta mo cooperate. Nya ang dito kinsa man nagsulti tinuod, pulos man ni sila tao. Ato lang suwayan og pamalandong. Di sa tamo ingon nga namakak ang atong presidente, di sa tamo ingon nga namakak tong taga ICC nga mga pipila ka mga judges na niingon nga with full cooperation kining ilang pag-issue og warrant of arrest ni President Duterte.
with full cooperation sa atong Philippine government. Makasubo ba? Nganong di man ta sultihas tinuod? Nganong dili naman lang gid ang tinuod mo isulti? Nganong dili man ta transparent? Kamong naas gobyerno ang galingkod, nganong di man mo transparent namo diri nga inyong mga kauban? Si Queen Esther sa unang pagbasa, ang nga siyang hunahuna, panalipdan ako ang akong katawhan. Akong panalipdan. Isip siya maoy reyna sa Israel adtong panahona. Kamo sa untang gikas presidente sa Senado, kamong mga elected official sa gobyerno, panalipdi in taon ming mga kabos, kaming mga ignorante sa inyong pamaagis balaod, iklaro ninyong sulti unsa man gyud atong proceedings, dili kay ilad-ilaron ta. Naapay giingon nga nag-follow kuno sila sa tanan gipangutana ang atong presidente, naaman kuno ni technical defect ang kaning inyong pag-arrest o ang pagpalupad ngadto ni Duterte ngadto sa Netherlands. Isyawa oy, nagsubay ta sa tanang balaod sa proper procedure. Nagsubay ta. Karon na ay expert sa international law, ingon siya, sige, din alang na nato questionon kung naabay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, kay dili naman ta member sa ICC. By the way, gibutang sa dito nga naa day daghan kayong kaso sa warrant of arrest nga gi-issue ang ICC ngadto sa mga nasod nga dili under nila, dili ba member, pero ni-issue sila o kay doon na lagi mga complaint, ni-issue sila og warrant of arrest. Wa gani kaabot og katunga ni ining ilang gi-issue nga warrant of arrests ang na-implement. Ngano man kay ang sovereign country refused to cooperate. Doon na may right ang country nga mo refuse kay di man siya member. Sa ato pa na-implement man ang warranty re bisag dili ta member, ni cooperate. Sige, granting lang ni cooperate. Na ay gisite nga article sa proceedings how to arrest nagi-state sa kanini ang international law. Murag Article 59 sa ilang statute sa ICC naman na sa social media. Unsa may gibutang dito sa ilang proceedings how to arrest. Ang arresting state sama nato Philippines. Kita may ni arrest kay ato mang subject si President Duterte. Kita may ni arrest. Dunay steps number 1 hangtod sa number 7. Ang number 7 maoy pagpadala sa arrested person or arrested criminal ngadto sa korte sa ICC na maunang naaron sa Netherlands bana. Step number 7. Pero sa discussion diha sa atong expert sa international law, ang gi-implement sa Pilipinas, ang step number 1, midiritso dayon siya sa step number 7. Within 14 hours, giumit ang step number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, nidritso sa number 7, sending the criminal, the accused, to the ICC court. Ang ICC mismo mo'y naghatag aning proceedings nga sundon usa ni siya. Kita maoy miumit. Kinsa may nag-instruct sa mga kapulisan, labi na ni General Torre, nga i-implement yun to, nga before gipasakay gani sa eroplano si President Duterte, naama na diha sa atong social media, misulti si President Duterte, ang sakto gid untaane. Wa siya mo reklamo ha, nga dadon siya dito. Ingon siya, iyang gidiscuss dito siya, ako lang ning i-lecture ninyo ha, koy. Basig wa na koy time pag-lecture ninyo. Kamo may nag-arrest, ikaw lawyer maka, kisa tong lawyer gatubang niya. Ingon siya, hasta ni General Torre, ingon siya, human ninyong arrest sa
accused, inig-arrest ninyo, musugo dayon ang proseso sa balaod. Pasabot ang due process. Wa man mo'y gihimo karon. Wa man mo'y gihimo. Wa man gani pasudla ang mga lawyers, ang panel sa lawyers ni President Duterte giharangan ra dito sa gawas. Hasta gani si kaning Vice President Sara nga gusto siyang musod, di na lang untas iyang pagka-Vice President, sa iya na lang pagkaanak, wa gyapon pasudla. Unsaon pag lihok sa atong justice system kanang gitawag og due process nga gibawalan man ang mga lawyers, hasta gani ang anak, hasta gani nga ranking officer na Vice President, gibawalan man. Wa maigo sa ato gani mismong proceedings din his Pilipinas. Unya unsa may gisulti sa ICC, ako laning nakuha, inig humag-arrest sa person, dadon ngadto sa competent judicial court sa arresting state. Competent judicial court. Diin gida si President Duterte dito sa Villamor Air Base. Gipalingkod atong kwarto niya pag-atake in town sa iyang hubak, naon sana, diabetes ba to? Naglingkod, naghigda in town sa President Duterte sa couch nga gibutangag oxygen ni pahuway. Mao daytoy competent judicial court ang Villamor Air Base. Never nga na-declare na. Natay daghang mga competent court, mga regional courts. Pero wa dada dito, di wrong na. Nya inighuman kun og dada dito, i-evaluate sa competent judicial court ang warrant, iyang basahon ang warrant of arrest, unya iyang i-check kung sa ato dinhing pamaagi og sana state dito sa warrant, gisunod ba ang proceeding sa pag-arrest, proper ba? Nya human dayon ana, kung proper tanan, tagaan dayon og chance ang accused katong arrested person to exercise his judicial rights, mga legal rights. I-exhaust niya ang tanan niyang legal rights through sa iyang lawyer in relation adtong paghatag niya warrant of arrest. Wa gyapon na mahitabo nagihatag ni President Duterte. Unya ighuman na ana, exercise sa rights, doon na siya'y katungod nga mo appeal ngadto sa atong Court of Appeal. Taas-taas pa yun. Unya, i-notify ang ICC. Uy, ni-appeal man siya. Ni-appealar man. Ang ICC mo evaluate sa appeal, niya mo padasa kunog notice kung ilabang tugutan nga mo appealar dinhi sa atong Court of Appeals. Nya once nga mahuman ang Court of Appeals, unya murag gyapon siya guilty, di makontinto, una pa ipadala ngadto sa ICC court. Sila na mo final og hearing, pero nahuman na ang steps 1 to 6 dire. Ako lang ning hisgutan kay na-impress kay ko. Salamat ninyong mga experts, mga lawyers nga karon i-participate niini. At least eye-opener ni nato mga Filipinos nga usahay gibaboy na ang atong justice system. Usahay mura na lang tagtrapo nga giyatak-yatakan, gi-oppress sa mga tao kunuhay mga kanang gitawag nato gamhanan. Can we allow forever sige tagtuon dinhi og balaod, daghan kay tag mga lawyers, dagko kay tag gasto anang siging take anang bar exams nya inig ending ra di ay yatak-yatakan ra ang atong katungod nga wa gani gyoy paghatag og due process. Dagko kay taggasto aning elections, billions ang atong gastos elections, naapay mga matay padahon sa elections. Inighuman ra di ay ilad-ilaron ra ta sa mga naglingkod diha. Himuon tang buta, himuon tang incapable of knowing the truth. Di na sa tingali maayo. Pero asa man ta mo dangop? Yes, mosubay tagbalaod.
pero mas maayo gyud adto ta modangop sa Ginoo. Sabot, kung di sila mutuman sa balaod kining atong gipangpili, mupili tag mga tao nga kamaong mutuman og balaod, kaming manggid ang atong eleksyon karong kuan Mayo. Iampo nato og pamalandungan nato kinsay atong pilion para aning in midterm election. Pilion nato kaning mga tao nga kamaong musubay og kamatuoran, bahala nagdili perfect. Mga tao nga nagmahal sa mga Filipinos, dili sa ilalang partido or sa ilang kaugalingon, og mga tao nga kamaong mo respeto sa atong konstitusyon sa Pilipinas og sa atong mga balaod, labi na sa atong mga korte sa Pilipinas. Ang mga pulis, implementor na sila sa mga balaod. Sila maoy atong implementing force. Pero nganong ila man tong gibuhat, nakahibaw man sadta sila aning atong procedural law sa kriminal. Gani, kusog ay mo siyagit ang mga human rights, na ako no'y i-checky, kay napatay, wa ko no tagai og higayon, nga mag-due process. Yes, congratulations, kamaotang mo siyagit, ana, nganong wa may nisyagit karon nga mga human rights, nga wa man paatubanga sa atong korte, gidritso man og dala ngadto sa laing korte sa gawas nasod, as if convicted na siya dinhi nato. Napatanay giingon, kinahanglan gyud i-presume gyud ang person, ang accused nga innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Nganong mura na mag-guilty lagi? Nga bisan gani na lang sa medical assistance, wa gihikaw niya, gideprive niya adtong panahon nang gi-arrest siya. Bisan na lang sa pagpakig-istorya sa iyang mga lawyers o sa iyang mga anak, sama ni BP Sara, gihikaw niya, mura gid siya og person deprived of liberty. Kana bang naadong gipamutang sa kuan ba mo man sila gitawag og PDL, person deprived of liberty, kanang naadya sa ato, naadya liluan, kanang naadya sa mga si PDRC, mga jails nato. Nga unta inosente pa man si President Duterte hangtod karon, accused pa man siya. Nganong i-deprive man sa mga legal assistance and rights. Nganong ang mga pulis insistent man kaayo nga ipadagi sa pasakyon gyud sa eroplano adtong orasa, wa naman lang gyud paugmai nga 40 ra ba in taong luyaha ato. Kinsa may nagsugo nga korte sa mga pulis nga ila man tong gisunod. Naanaroy akong nahibaw-an na social media og mihatag og public letter, open letter, duha na ka pulis. Ang usa pulis nga kanang sana kanang ordinaryo nga pulis, ang usa PSG. Ning resign sila sa ilang pagka police officers. Kay samtang naa pa kuno na ang nagbasa gani ato, nihilak ganito na social media, nakatuo iyang luha, kay niingon ang pulis, proud kay ko sa akong badge as police. Kada nakusulob aning akong uniform panahon ni President Duterte, it's my great honor. Pero karon pasaylo ako nga ang kauaw mao nay akong gibati sa nanghitabo karon ug sa mga gipangbuhat namo, sa mga gipangsugo namo, nauwaw nako. Ug samtang do na pay nahibiling dignity, sense of honor in my life, in myself, hubuon ko na ning akong uniforme. Samtang naapay nahibiling honor sa akong mga pulis na gini, why kasugo nila nang resign. Ambot, duha pa man ni kabuok, wa pa ba kay musunod ani? Pangaigsoon, nganong gihisgutan ni nako karon sa akong humili, kay kung sundo na gay nato ang tao, dili na ang Ginoo ang maabot sa atong kinabuhi, ang kadaot, ang kalaglagan. Muna sa atong Ebanghelyo, ingos Jesus, pagtuktok, pangayo, og pangita. Asa man ta magtuktok, asa ta mangayo, asa ta mangita, didtos Ginoo.
sa Diyos nun nga paagi, dili sa tawhanong paagi. Ang gibuhat ron sa pipila ka mga og di man kadaghanan sa mga politicians, gusto sila nga adto ta magsigig pangayo nila pinaagi ang mga ayuda panahon sa elections. Adto ta magtuktok sa ilang ganghaan, managlinya, magbuwad anang init kaayo, kay haron lagi tatagaan kunuhay nila, nagpakaginoo na sila. Nya kana ra bang ilang gipanghatag kasagaran ana, ato ra sa nang mga kwarta nga ilang kinuha sa way pagpananghid gani usahay nato. Giunay-unay ratag lipat-lipat muna adto tas Ginoo. Ang Ginoo mo'y atong sangpiton. Di lang sa tamo akyos ani nila nga sad-an sila kung dili ang atong gamiton kaluoy. Ako kada na ko kakitag usa ka politisyan nga nahangol sa kwarta o gahom, maluoy ko. Nganuman kay bawog gyud ko nga wa na gid na siya kalinaw, wa na siya kalipay, di na siya relax, kay nangilad na siya sa mga tao nga iya untang gisaaran nga alagaran. Luoy na kay na siya ug ang iyang pamilya. Ang iya sang pamilya ana mura sa gitamparos, wag tuo. Nganuman kay ang gipakaon ngadto nila kinurakot, inilad gikan sa mga taong misalig nila. Kaluoy anang klasihas tao. Gilingi ay mong tupad na gusto kang mahimong makaluluoy. Gusto ka? Sige, pangilad. Sige, Diyos, pangilad. Why exempted ani? Bisag kami mga pare, ilad-ilaron mo na mo. Pero ako, i-check lang ninyo. Og nangilad ba ko ninyo aning atong slat-slat? I-check lang. Unya, og tanaw ganyo, nangilad ko. Hala, sige. Ayaw na mo og simba. Ana, i-check lang. Ni abay na dapat was atong project o wa. Kamulay check. Mas maay nang kamoy mo check.